Hello, ako nga pala si Miss Laika Palomares. At ngayong araw ay pag-aaralan natin ang isang bagong aralin. At bago ang lahat, meron muna tayong gawain 1. Makikita natin dito ang maraming mga larawan. Ito ay mga larawan ng iba't ibang uri ng mga pangarap ng isang mag-aaral na tulad mo. At bago yon, tayo ay gumawa ng refleksyon patungkol dito. At binibigyan kita ng 5 minuto upang gumawa ng refleksyon. At kapag nagawa mo na ang refleksyon sa loob ng 5 minuto, ito ay iyong basahin at unawain kung ano nga ba ang mga pangarap mo na nais sa iyong buhay. At ngayon ay atin ang pag-aaralan ang pangarap at mithiin. Ano nga ba ang pangarap at ano nga ba ang mithiin? Magkaparehas ba sila o magkaiba? O kaya naman ay magkaugnay sa bawat isa? Pangarap. Pangarap, ito ay batayan ng pagpupunyagi tungo sa makabuluhan at maligayang buhay. Mahalagang mangarap ang tao para sa maganda at planadong kinabukasan. Mahalagang matutunan na kailangan ang mithiin sa pagkamit ng pangarap. Tulad mo bilang isang estudyante, tayo ay nangangarap simula pa ng tayo bata. Ang iba, ang gusto nila ay maging isang doktor, ang iba naman ang gusto ay maging isang nurse, ang iba naman ay maging isang guro, ang iba ay maging isang sundalo at marami pa. Tayo ay kanya-kanya ng mga pangarap na nais nating matupad sa ating buhay. At sabi dito sa dulo, mahalagang matutunan na kailangan ang mithiin sa pagkamit ng pangarap. So, ibig sabihin, ang mithiin at pangarap ay magkaugnay sa isa't isa. Pangalawa naman ay mithiin. Ano nga ba ang mithiin? Ito ay ang tunguhin o pakay na iyong nais na marating o puntahan sa hinaharap. Sa simpleng salita, ito ay nais mong mangyari sa iyong buhay balang araw. Sa makatuwid, ang mithiin ang magbibigay ng direksyon sa iyong buhay. Ang pagkamit nito ay magbibigay ng saysay sa iyong buhay. So lahat tayo ay nagkakamit o nagmimithi sa ating buhay. Nais nating makamit ang isang bagay o balang araw ay nais mong maging isang ganun. Tulad na lang ng mithiin ng pagiging isang guro. Minimithi mo na maging isang guro balang araw at ang mithiing yun ang nagbibigay direksyon sa iyong buhay para makapag-aral. Yun ay isang halimbawa lamang. At dito naman ay ating alamin ang Smart A. Ano nga ba ang Smart A? So ito, sa ibaba ay makikita natin ang kanilang mga kahulugan. S. Specific. So ibig sabihin, kapag tayo ay gagawa ng pangarap sa ating buhay, dapat tiyak. Ano ba ang gusto mo? Ano bang gusto mo paglaki mo? Dapat iyon ay nasa puso mo, hindi napipilitan. Dapat ikaw ang magdesisyon sa sarili mo kung ano ang iyong pangarap at mithiin sa buhay. Dapat ito ay specific o tiyak. M. Measurable. Nasusukat. Dapat alam mo kung ang pangarap mo ay taon ang aabutin, katulad na lamang sa pagiging guro. Kapag ikaw ay college na, kukuha ka ng 4 na taon upang maging isang guro. Meron namang doktor na inaabot ng 10 taon at ang iba naman ay inaabot pa ng 15 years. So, dapat nasusukat kung gaano katagal bago mo makamit ang iyong pangarap. A. Attainable. Naaabot. Ibig sabihin, dapat ang pangarap mo, naaabot mo to. O ito ay realidad na may pangarap talagang ganoon. Halimbawa na lamang, guro. Ito ay naaabot ng isang tao sa pamamagitan ng pagsusumikap. Hindi ito tulad ng fantasy o ng mga kahaka-haka na hindi totoo. Kaya dapat kapag ikaw ay nangarap bilang isang estudyante, dapat ito ay naaabot at kaya. Ibig sabihin, kapag ikaw
Bilang isang estudyante, titingnan mo kung sapat ba ang pera ng mga magulang mo para makamit yung pangarap mo o masustentuhan ang pinapangarap mo na kurso. R. Relevant. Angkop. Angkop ba to sa iyong edad? Angkop ba to sa pinansyal para masuportahan ka? So, dapat titingnan mo kung ito ba ay angkop para sa pagkuha mo ng pangarap. T. Time-bound. Mabibigyan ng sapat na panahon. So, sa mga pangarap, dito natin makikita yung time-bound kung gaano ba kalaki. Ito ba ay short-term o ito ba ay long-term na pangarap. A. Action-oriented. May angkop na kilos. So, ibig sabihin, kapag tayo ay mangangarap o may mithiin sa buhay, dapat merong pagkilos. Merong angkop na gawa. Kasi sa bawat pangarap at mithiin, dapat ikaw mismo na estudyante ay kumikilos. Nag-aaral ng mabuti ay isa lamang halimbawa. Sumusunod sa mga magulang at gumagawa ng mabuti upang mapakita na ang pangarap mo ay nais mong matupad. So, ikaw mismo sa sarili mo, gumagawa ka na ng mga pagbabago na kung saan ito ay patungo sa iyong pangarap. Mga pangmadalian at pangmatagalang mithiin. Ano nga ba ang dalawang ito? Pangmadaliang mithiin o short-term goal. Ito ay maaaring makamit sa loob ng isang araw o isang linggo o iilang buwan lamang. Halimbawa, ikaw ay nagmimithi na magkaroon ng isang bagong bag. So, maaari mo itong makuha sa loob ng isang araw, isang linggo, o isang buwan kasi ito ay maaaring i-provide ng iyong magulang para sa iyong pag-aaral. Pangmatagalang mithiin o long-term goal ay maaaring makamit sa loob ng isang semester, isang taon o 5 buwan. Halimbawa nito, ikaw ay isang estudyante pa lamang na nag-aaral ng grade 10 at gusto mo makatapos ng pag-aaral sa senior high. So may 2 taon ka pa bago mo mabuno yung 2 taon at bago ka makagraduate. At kung ikaw naman ay magka-college, kailangan mo ng 4 na taon pa upang makagraduate naman sa kolehiyo. So, yon ang halimbawa ng long-term goal. At ano naman ang mga hakbang sa pagtatakda ng mithiin? Una, isulat ang iyong itinakdang mithiin. Pangalawa, isulat ang takdang panahon ng pagtupad ng iyong mithiin. Pangatlo, isulat ang mga inaasahang kabutihang may idudulot mula sa itinakdang mithiin at sa paggawa ng plano para rito. Pang-apat, tukuyin ang mga maaaring maging balakid o hadlang sa pagtupad ng iyong mga mithiin. Pang-5, isulat ang maaaring solusyon sa mga balakid o hadlang na natukoy. So, ito ang mga hakbang sa pagtatakda ng mithiin sa buhay. At para naman sa ating gawain, 2, gumawa ng mapa ng iyong pangarap. Gawin mo ito sa loob ng 10 minuto. At kapag natapos ka na, tingnan mo ang iyong gawa at pagbulay-bulayan ang pangarap mo sa iyong buhay. Gawain 3. Mag-collage ng picture. Humanap sa internet ng mga larawan na nagpapakita ng iyong mga pangarap at ito'y i-collage at ibahagi sa klase. O maaari mo rin itong ibahagi sa iyong pamilya o sa iyong classmate. Pagkatapos nun ng 10 minuto, ikaw ay mag-isip-isip kung ang iyong pangarap ay makakamit mo nga sa tulong ng iyong sariling gawa at sa tulong ng iyong pamilya. So, isipin mo na magagawa mo ito at makakamtan mo sa pamamagitan ng pagtitiwala sa sarili at pagtitiwala sa mga taong nagmamahal sa iyo. At para naman sa ating quiz, una mong sagutan, ito ay ang tunguhin o pakay na iyong nais na marating o puntahan sa hinaharap. Pangalawa, ito ay batayan ng pagpupunyagi tungo sa makabuluhan at maligayang buhay. Pangatlo, ito ay maaaring makamit sa loob ng isang araw, isang linggo, o
iilang buwan lamang. Pang-apat, ito ay maaaring makamit sa loob ng isang semester, isang taon o 5 taon. Pang-5, ibigay ang kahulugan ng Smart A. So, ang 5 katanungang ito ay sagutan mo sa dilaw na papel at pagbulay-bulayan mo rin pagkatapos mong sagutan. At yun lamang, thanks for your attention.